Magandang hapon po, mga kapatid. Kumusta na po kayong lahat? Kayo po ba napaisip sa mga nangyayari kay Sara Duterte kahapon pa man hanggang ngayon? Ano po? Si Sara Duterte po hindi po natin to maintindihan no? Kung ano na talaga nangyayari sa takbo ng utak neto. Imagine niyo, sabi niya, naniniwala daw siya na merong attempted homicide na mangyayari sa kaibigan niya kung kaya't sinamahan niya ito. Kasi tuwing makakita raw ng kapulisan, natatakot ito. At ang sabi pa, ikaw ba naman Anya? Bigla na lang may papasok na mga police official. Na biglang papasok sa kwarto mo. Yan ang sabi niya, no? So, ito po ay nangangahulugan lang na pwede na tayong maniwala sa sinasabi ng kanyang ama sa mga pag-amin, sa mga pagpatay. At pwede na rin tayo maniwala sa mga ibinubulgar, mga testigo, na talagang ang mga inutusan ni Duterte ay mga opisyales ng pulis para magpapatay sa mga taong inosente. Kasi itong ang anak niya, kahit sa imagination lang, naiisip niya no? So yung gawain nila, yun ang kinatatakutan niya ngayon. Yung mga ipinagawa ng ama, yung mga sinasabi ng ama sa hearing, nasabi niya ngayon ang galing na drama actor ng kanyang ama, yun yung kanyang nai-imagine dito sa mga ginamit niyang tao na pwedeng mangyari. At kita nyo, di ba, naisigaw niya pa na kung siya daw ay mamamatay sa pagkakataong yun, may tinimbrihan na raw siyang mga tao na kung siya ay mamamatay o kung siya ay mapatay, pagpapatayin din si Marcos at saka si Liza at si Romualdez. Ano pong masasabi nyo dito? Nagbanta? O nagbilin? O siya ang nakakaisip ng mga ganito? Alam nyo mga kapatid, kapag ganito ng ganito ang style ng isang tao, no? Ito po hindi maiiwasan na mapaisip ang mga tao na itong si Sara Duterte sa panahong ito malamang nakabatak ito, no? Bangag ito. Kasi kung ano-ano naglalaro sa takbo ng utak, di ba yung mga nai-encounter natin sa mga gumagawa ng krimen, yung matatapang kuno at malalakas ang loob, yung mga pumapatay kuno at yung mga lumalaban kuno. Di ba lagi nila sinasabi naka-drugs? Laging aktibo ang utak. Ano pa ang sabi? Matapang daw siya. Kaya nakapasok siya. No? Sipin mo, pinili niya yung kamera na pasukin para samahan yung kanyang kaibigan. Bakit ba talagang siya gigil na gigil sa mga pangyayari na contempt itong si Zuleika Lopez na kanyang chief of staff, no? Na wala pa man siya sa gobyerno ay magkaibigan na sila. Alam nyo, ito si Sara Duterte, marami talagang katarantaduhan itong nalalaman sa buhay. Isipin mo, ano siya talaga? Siguro raketera ito ng bata pa. Magaling man racket pagdating sa pera, no? Siguro nung bata pa ito, puro katarantaduhan ang alam nito gawin, no? Kasi isipin nyo, yung hindi naiisip ng mga tao, naiisip niya.
Ito lang naman ang masasabi natin kay Sara Duterte. Sara, hindi lang ikaw, marami pang iba ang dapat naming habulan sa mga nawawalang pondo ng bayan. Nauna ka lang, kaya sana ikaw dapat ang pamarisa ng mga kasama mong nasa gobyerno. Harapin mo ang mga patawag sa'yo. Sabihin mo ang katotohanan kung saan mo dinala yung aming pera na ipinupondo namin sa gobyerno para naman ang bansang Pilipinas ay hindi namumulubi. May karapatan kami na hanapin ito. Dahil kung hindi namin ito hahanapin, lahat kayo, iisipin nyo na okay lang sa amin ang pagkawala at pagkaubos ng pondo ng bayan na nagmula sa pawis at dugo ng mamamayang Pilipino. Bakit totoo kang nagwawala sa mga pangyayaring investigasyon, sa nawawalang mga pondo? Alam mo, hindi lang ikaw ang aming hahabulan, ang aming tatanungin, ang aming paghahanapan ng pondo ng bayan. Lahat kayong nakaupo sa gobyerno, una-una nga lang talaga. Ikaw kasi, ipinakita mo agad ang pagiging garapal mo sa paghawak ng pondo. May mga confidential fund kang nalalaman pero hindi mo ipinagtatapat kung saan mo ito ginamit. Bakit kailangan mo ng madalas na pondo? No? Hindi lang ikaw. Maaari din naming hanapan yung mga nakaupo sa Kongreso, yung mga senador, yung presidente. Maaari din namin yan hanapan. Pero ikaw ang nauna. Pero, dapat kung matino ka na opisyales ng bansa, dapat nagpakadisente ka naman. Dapat harapin mo ang lahat ng ibinabato sa'yo. Maging huwaran ka ng mga kasama mo dyan sa gobyerno. Ano itong ginawa mo? Bakit ka nagpapakabalasubas sa mga pangyayari? Bakit ka bakit ka gawa ng mga ganitong mga nakakahiyang galawan, ano? Yung mga kilos mo na hindi bagay sa isang vice president. Akalain mo, pumasok ka sa loob ng kamara ng bigla-bigla. Hindi ka sumusunod sa utos ng batas. Ayaw mo lumabas. Naka-istorbo ka sa lahat. No? At ngayon, ano na naman yung mga kaartehan na kailangan dalhin sa veterans, dalhin sa St. Luke's, itong nakontempt mong tao na ginamit mo. Ikaw naman, Atty. Zuleika Lopez, bilang Chief of Staff ng Vice President Sara Duterte. Nag-aral ka, abogada ka. Bakit ka nagpagamit sa isang napakalaking issue? Mahina naman pala ang takbo ng mga utak nyo. Kayo naman pala'y takot. Takot na makulong. Takot na mapatay. Bakit kayo pumayag na magamit sa ganitong delikadong sitwasyon? Bakit ka pumayag na si Sara Duterte ay gamitin ka? Sana kayo ng mga maka-Duterte, tuwing uutusan kayo na kayo ang humarap sa mga problemang dapat sila ang humaharap, matuto kayo tumanggi. Magkaisa kayo ng mga supporters ng mga Duterte.
Kayo mismong manawagan na tama na, tumigil na sila at huwag kayong gamitin. O ayan tuloy, gumawa na naman kayong napakalaking ingay sa Pilipinas. Kayo-kayo na nang lagi ang pinag-uusapan. Paano pa maniniwala ang taong bayan sa inyo? Nagmimistula kayong mga adik lahat. Mga adik na alam ay huramentado, magdadakdak. Bagay lang yan sa mga vlogger yung magdadakdak. Pero kayong mga opisyalis, mga naturingang mga abogado, aba, ay tunay naman kayong gumagawa ng mga kaperwisyuhan. Kayong gumagawa ng issue, kayo'y pag-uusapan. Kayo nagpapakita na kayo'y mga adik. Tapos ang inyong biniktima na mga walang laban ay sasabihin nyo ng mga adik. Ala, ay tunay naman kayo. Nakakahiya na, Sara Duterte. Nakakahiya na yung pagiging bida-bida mo. Nakakahiya na yung mga pinagagagawa mo. Kundi ka invento ng pangalan. Papakita ka dyan na naglalakwatsa ka lang. Dapat ikaw ay nasa opisina ng OBP. Nakasuot ng Pilipinyana at nagpapakadisente. Ano nakikita sa'yo? Barako, warprick. No. Kaya naman din nga, nakakatuwa ka. Nakakatuwa ka. Natandaan ang mga pinagagagawa mo para kahit kailan di ka na maupo sa bansang ito, sa panunungkulan, sa gobyerno. Wala Sinira mo yung magandang kamada ng mga dating umupo, no? Sa gobyerno, yung pagiging disente ba? Sinira nyo. Ay, si Marcos hindi kumikibo, Hindi nagsasalita. Siguro nahihiya din. Pero magkakasama kayo dati niyan. Bakit ba kay gigil na gigil kay Marcos? Hindi po pwede na ang presidente, no? At ikaw ang vice, ay iyo na lang bastang aalisin at ikaw ang uupo. Ay, hindi pwede yun. Hindi magandang tingnan yun. No? Kasakiman yun. Kagahamanan yun sa posisyon, yung ganyon. Yung ganoon. Alam mo ba yun? Wag kang ganyan. Sa pagkakataong ito, kahit patalsikin nyo si Marcos, hindi ka makakaupo, hindi papayag ang taong bayan. At ang mga pondong hinahanap ng taong bayan, pera namin yan, kaya hinahanap namin. Hindi porke at iniimbestigahan ka, yung mga nag-iimbestiga ay hindi namin hahanapan pagdating ng araw. Once na may pumalpak dyan at may mabalitaan kami na lumustay ng pera ng bayan, hahanapin din namin yan sa kanila. Kung paano ka namin ngayon hinahanapan, ganun din ang gagawin namin sa kanila. Tandaan mo, mga leader lang kayo sa gobyerno. Pinapasweldo namin kayo. Kaya hindi po pwedeng merong makaligtas sa mga nakaupo sa inyo na lumulustay ng pondo. Huwag mong damdamin, huwag ka magpakabaliw, harapin mo. Ang dapat mong harapin. Kung kailangan ka imbestigahan, tanungin, sagutin mo ng maayos. Bilang Vice President, ipakita mo na karapat-dapat ka maging Vice President. Ikaw dapat, kung sila ay mga nagtatago ng kanilang mga katarantaduhan, yung mga kasama mo dyan, ikaw ibulgar mo kung ano, kung sino ka, kung ano ka. Kung may pera ka nakukuha, ibulgar mo kung saan mo dinadala. Para pamarisan kanila. Banatan mo man sila, may maibabato ka. At naging tapat ka. Ganun lang yun. Kaya please, tama na.
Huwag ka na maghuramentado riyan. Huwag ka na magbababanta riyan. Huwag ka na magsalita ng kung ano paman. Pumunta ka na lang sa hearing pag ipinatawag ka at harapin mo sila. Yun lang. Salamat.